XRM125 mga idol, nagpalit po siya ng clutch lining. Pero ito yung nangyari, ayan o, bakit ganon? Nagdidire-diretso lang. What happening in this world mga idol, ayan o. So, nagpapalit daw po siya ng lining, no, sa kanyang kaibigan na mekaniko mga idol, ayan. So, ang nangyari, tumitigas tayo pero madalas laspag. Ayan o. Shoutout sa ating idol. Well, binuksan natin at may nakita tayo dito no meron. So, bakit may gasket maker dito mga idol? Ayan o. So, tama bang lagyan dyan ng gasket maker? Comment down below tayo mga idol. Maraming salamat po. Well, sa video ito, alamin natin kung ano yung dahilan kung bakit ito nag-slide, no? Ayaw kumagat ng kicker. Well, sa video ito, alamin natin at tutumbukin kagad natin yan. Let's go, tara na. Yun, so ngayon mga idol, tagalin natin yung footrest at saka yung kicker para mabuksan po natin yung kanyang side crankcase na ito mga idol. Ayan, so okay, so may mga diskarte naman tayo kung paano yan tanggalin, kaya gamitin natin yung mga diskarte natin kung paano tanggalin yung kicker na yan at saka yung footrest na ito, no? Kasi sasabit yan mga idol pag hindi natin tinanggal, kaya tanggalin muna natin. Service unit ng Home Credit. Ay, dumudulas lang yung kicker. Bagong palit yung lining. Hindi tumatakbo. Tumakbo lang yung may utang. Sa Tema City nagkakataro takbo na la. Gila. Lumapit man ako. So yung mga idol, no, at nabuksan na po natin yan. So isa-isahin natin dito kung ano yung problema. Bakit yan ayaw na mag-kickstart, no? Bakit dumudulas lang mga idol, no? Minsan sumasabit, minsan hindi. So dito po sa kanyang shifting medyo okay naman. Yan, wala namang problema. Galing yung bearing, okay. Ituloy napansin ko, Daw trabaho. may gasket maker. Ha? May gasket maker rin. Butang ka na, lo. Hulo-hulo ka ng trabaho ngayon, hulo. Di ka mabuting halimbawa. Yung mga idol, kung nakikita nyo mayroon pong gasket maker, no? Anong tendency pag may ganyang gasket maker? No, pwede po humalo itong gasket maker at pumasok sa mga butas ng parts na ito at bumara po sa mga ugat-ugat. At pwede hindi dumalo yung kuryente. Kuryente? Asyete. Ba't may gasket maker? Ayan mga idol, no, tama nga bang mayroon po dyang gasket maker? Ayan, comment down below ako mga idol kung ano nga ba yung tama, ano, pwede nga ba yan nilagyan ng gasket maker o hindi. Ayan, so pag-usapan natin dyan sa comment section. Ayan mga idol. Alright, so baklasin muna natin to para makita natin yung kaloob-looban nito, no, kung ano yung nangyari. Baka may mali pang naikabit dito o may hindi tama. Okay, so ito po yo, pansin nyo yung mga gasket maker nagsilusutan ng mga sa mga gilid-gilid na yan, no? So baklasin na natin to yung mga nut dito, no, para mabaklas na natin. Alright, yan, so gamitin natin ng mga tools dyan mga idol. Okay, so dito na tayo sa part na kung saan pinaghilalaan natin yung kanyang lining, no, kasi bago daw bago Ayan, so tignan natin kung bago nga ba. Okay, so siguro naman mga idol, no, sa pag-i-install ng clutch lining may mga kanya-kanya na tayong idea kung paano ito i-install, no, kung may kanya-kanya tayong mga pamamaraan sa pag-i-install nito, no. Ayan, pero dapat tignan natin nga ba kung paano nga ba magkabit ng clutch plate mga idol, no. Okay, so ano nga ba yung tamang harap ng clutch plate? Saan nga ba nakatutok yung matulis na part? Kasi minsan mga idol, pag ganun po yung nangyayari, yung matulis na part, pag nababaliktad po yung kabit, kahit bago pa po yung nakakabit, minsan dumudulas po talaga, lalong-lalo na yung mga clutch plate natin kung meron na pong tama. Ayan, so sa nag-agree sa sinabi ko mga idol, ayan, mag-comment po tayo dyan. So, kung hindi naman tama yung sinabi ko, comment down below lang mga idol. Isa pa dito sa napansin ko mga idol ay tuyo po yung kanyang lining, no. Tuyo po siya, no, parang hindi po siya daluyan na maayos ng langis, no. Okay, so siguro ito na po yung sinasabi ko na pwedeng mabarahan po yung mga ugat-ugat, no, yung mga passage po ng oil dahil po doon sa gasket maker na nilagay, no. Ayan, so opinion ko lang yung mga idol. At napansin ko rin dito po sa isang lining na ito na medyo manipis, no. Ayan, so bago nga ba yung kinabit o numipis na lang nung biniyahe na niya dahil nga po baliktad po yung
clutch plate, no? O di kaya dahil walang langis na dumadaloy na maayos dito, kasi kung mapapansin nyo, tuyong-tuyo po yung kanyang clutch lining, no? Yung kanyang clutch housing, no? Parang wala man lang tumutulong oil, mga idol. Ayan. Alright, sa sitwasyon naman mga idol, nag-drain na po ako niyan, kasi makikita nyo sa ilalim, ayun, no, yung oil sa ilalim. Nag-drain po ako niyan, mga idol. Okay, so ang gagawin natin dito ay balik na natin to sa ayos, no, para magkaalaman. Kabitan natin ng bagong clutch lining, kasi hindi na po ako tiwala doon sa lining niya, kasi may mga tama-tama na may manipis na part at medyo may makapal. Yeah, so sa pag-install naman ng clutch plate, mga idol, sureball naman ako at alam nyo na kung paano yung tamang facing ng medyo matalas, no? Kung saan ito nakaharap, kung palabas nga ba ito o paloob. So comment down below, mga idol. Alright, so ikabit na natin yung bagong lining at assembly na natin to. Yan, para matry natin kung tama nga ba yung diagnose natin dito sa motor ng ating idol. Alright, so umpisa na natin to. Balik natin. Nakatululay. Sige na. Ha? Tig ano. Mandar. So yung mga idol, no, so siguro naman nakikita nyo na matigas na po siyang i-kickstart. So ibig sabihin gumagana na po yung ginawa natin doon po sa loob ng kanyang clutch lining. Palit lining at finishing po natin ng tama yung kanyang mga clutch plate. Alright. So yan, nabalik na po natin lahat sa ayos. Nabalik natin yung oil at paanda rin na natin. Yo mga idol, no, at one click lang umandar kagad, no, sumabit kagad, ayan, no. So pinapandar natin yung mga idol at papatakbuhin natin yan sa kalsada, no, para malaman natin kung humahatak nga ba itong ginawa natin o hindi. Patakbuhin na natin to. Gagawin natin ay mag-ano na tayo. Gaansang matiya. Ginawa. Split. Gawang masay ito, gawang masay. Gawang ano? Gawang masay. Bang basay. Oh. O isa, klaro to, umangat dayon. Hinay pala. Yung mga idol, no, so yung tropa natin hindi po siya kamote magpatakbo, no. Mild lang po siya magpatakbo, kaya kailangan niya humahatak talaga yung kanyang motor, no, kasi hindi po siya mahilig sa biglang arangkada. Ayan mga idol, no, collector po ng home credit yung suki natin. Yun, alright. So pinaparoad test natin sa kanya at alamin natin mamaya kung ano po yung masasabi niya, no, sa ni-road test niyang motor. Okay, so antayin natin sa kanyang pagbabalik. Ano? Kanya ko niya. Masasabi mo? Masinsa na yung hatak niya. Humahatak na siya ngayon. Mahatak Kahit na. nalabaw yung sakay mo. Kagalabaw. Kahit nalabaw yung sakay.